Mukhang hindi naman masyadong nasiyahan ng mga fans sa pinakita ni Tyler Bay sa nakaraang performance niya. Excited pa naman ng Magnolia fans na makita yung buong potential niya. Marami nga nagsasabi na kung pwede nga si Nick Rakocevic dapat, siya na lang kinuha. Kasi pawang mga locals nga nag-a-adjust para sa kanya. Second update natin, Jordan Clarkson sobrang ganda ng performance niya. Kaso lang, parang hindi na niya kayang buhatin ng Jazz dahil naiiwan na sila ngayon. Ano kayang gagawin ni JC para magkaroon naman sila ng momentum sa win streak? Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Pinanood ko ang highlights ni Tyler Bay nung laban sa TNT. Para sa akin, medyo okay naman ang performance niya, walang duda. Kaya nasabi ng ilan na waiting lang daw to para sa another shot sa NBA. May mga fans naman hindi masyadong natuwa sa kanya. Bakit kaya? Siguro dahil syempre sa TNT ang labang yun masyadong wide open. Grabe yung pagkakabuta sa kanilang roster. As in yung mga importanteng players talagang nawala. Ang pinakita dito ni Tyler sa TNT, yung pure athleticism. Yung alam mo na sinasamantala talaga niya yung pagkakataon na wala yung mga best players ng TNT. Kumbaga, mas nakakapag-penetrate si Bay dahil maluwag ang TNT roster. So ito yung sinasabi nila na hindi naman daw masyadong impressive kasi halos mga easy baskets lang ang mga nagawa niya. Base naman sa opinion ko, may mga pagkakataon na si Bay nag-a-adjust pa sa system ni Coach Chito. Ang kinagandahan sa kanya, kaya niyang gumawa ng sariling play kapag ginanahan. Although may mga pagkakataon na nag-a-adjust masyado ang mga locals para sa kanya. Alam niyo naman na maraming nasasabi na mas magaling pangaraw si Nick Rakocevic kaysa kay Bay kasi si Nick versatile yon, inside-outside, parang mala Porzingis. Si Bay naman, pure athleticism ang meron siya at magaling din dumipensa. Para siyang si Renz Abando ang galawan minsan. Mga kuys, maaga pa para sabihin natin na magaling siya or average player lang. Medyo maraming games pa ang dapat niyang pagdaanan para makita talaga kung hanggang saan yung ability niya. Mas maganda kung makaharap niya Ginebra or SMB, mga halimaw mga imports nun. Diyan siya masusubukan. Anyway, yung request nila na sana palitan na lang si Bay, depende naman yan kung na-injure si Bay or may emergency. Sa ngayon, malabo pa kung papalitan siya. Try na lang muna natin sa mga susunod pang games kung impressive pa rin ba siya. Kasi kung hindi, lahat pwedeng magbago, pati desisyon ng management. Dahil nga sa penetration niya nung unang game, nakakuha siya ng double-double. O, saan ka pa? Unang game, double-double agad. Kapag totoo na hindi siya masyadong satisfying, magiging under observation yan. Tapos posible din siyang palitan, pero hindi po si Rakocevic kasi sumobra na sa height limit. Sa paligay ko, kahit magiging average player lang si Bay, pero kung maganda naman ang connection niya sa mga locals, mananatili lang siya dyan. May mga pagkakataon kasi na dahil sa import, mawawala ng oras ang ilang locals. Ito iba, kasi dahil kay Bay, maraming locals ang pagkakaroon ng playing time. Agree kayo? Sa sinasabi ng ilang netizens na hindi masyadong impressive ang debut game ni Tyler Bay kaya dapat siyang palitan? Next update naman tayo, Jordan Clarkson, ang galing nga ng bawat performance niya sa Utah Jazz pero yung record nila sa win at loss ang pangit. Alam nyo ba na despite sa puntos ng 33 points last game, natalo pa sila at nabardok pa? Ano ba yan? Yung coach ng Jazz nagsabi na mismo na mukhang may krisis ngayon ang kanilang roster sa support role. Konti lang tumutulong kay Clarkson. Talagang usod pagong yung puntos nila every game. May isang game pa nga na halos maiyak na yung bench ng Jazz dahil sa sunod-sunod na talo. Ang game nila laban sa Indiana Pacers, si JC nakakuha ng 33 points sa loob ng 33 minutes playing time. Grabe yung ginawa ni kabayan natin. Nakapagtala din siya ng 5 assists at 3 rebounds. Sayang naman ang mga stats ni JC kung ganito pa rin kapangit ang record ng Jazz. Tingnan mo nga, halos 3-4 lang silang bumubuhat. Ang pinagtataka ko, itong si Agbaji, binigyan ng 26 minutes pero hanggang 3 points lang ang inambag. Tapos isang assist lang buong game. Ganon din itong si Olynyk at Horton Tucker. Ang may counting na ambag lang sa game, si Simone Pontecho at Sexton Collins na may kapwas 10 points. Kudos naman tayo kay Mark Cannon at yung isang Collins na nakapagbigay ng 24 at 14 points. Nako, simula nung nawala si Donovan Mitchell, para ang malas ng Jazz. Tapos si Mitchell naman ngayon sa Cavaliers, mas minalas pa. Kung ako kay Mitchell, babalik na lang ako sa Jazz. Total, mas fit siya doon. Kasi naging contender sila at magandang tandem nila ni JC. Maaga pa naman ang NBA season. Let's see kung may pagbabago ba sa win or loss record ng Utah Jazz.